Base sa balitang kumakalat, nanlilisik mga mata ng ating sundalo kahit meron ng naputulan ng daliri. Babalik at gaganti daw sila sa China, handang ipagtanggol at mamatay sa West Philippine Sea. Sa tanong kasing binitawan ng general ng AFP, gusto mo pa bang bumalik sa West Philippine Sea, sundalo, kahit naputulan ka na ng daliri? Matapang niya itong sinagot, babalik daw siya para lumaban. Orderan lang daw siya ng AFP. Pag gumaling ka pa, may balak kang bumalik? Sir, saan sir? Order tayo. Okay. Very good. Very good. So maganda yung attitude na yan. Yeah. Gusto naman kaya sa Pero sa tanong kung kailangan na bang magdeklara ng Mutual Defense Treaty ngayong meron ng naputulan ng daliri, sagot dito ng AFP, hindi pa daw ito maituturing na isang uri ng act of war kahit meron ng naputulan ng daliri. Self-defense lang daw nangyari sa Pinas, hindi pa daw kailangan magdeklara ng Mutual Defense Treaty. And so a single incident, no, even though it might be serious and might constitute an unlawful act under international law, no, that is not yet sufficient ground, no, for the initiation of hostilities, no, such as in the exercise of self-defense, no, or collective self-defense. Pero speaking of hindi pa kailangan magdeklara ng Mutual Defense Treaty, binira naman ng Kongreso si Kapitan matapos ipilit na dyan shop lang ang 10 ektaryang China nagmamay-ari. Yung tipong inaatake na nga tayo ng China tapos pinapayagan pa sila ditong magmay-ari. Yan po yung Honor, yung mga kalakal lang po. Alam mo, Mr. Chairman, this person is lying. Talagang he wants to hide something. Hindi pa rin kalakal ang pinapasok doon. Wala kang dumi. Wala kang nakita, lilinis nga eh. So meron kayo tinatago sa amin, Kapitan. Umamin ka na kung ano yung ginagawa doon para makatulong ka sa bayan. Huwag mong panihigan yung hindi Pilipino. Ikaw naman. Napakaklaro eh. Hindi junk shop yan. Sa definition ng junk shop, ano ang junk shop sa'yo? Kapitan, si Mr. Goong ba ay Pilipino? Filipino-Chinese po. Filipino-Chinese. Hindi Chinese-Chinese. Yun po ang alam ko, Your Honor. Marunong mag-Tagalog? Marunong po, Mr. Chair. Magaling mag-Tagalog? Medyo may konting pagkabalit. Pero nakakadiretso po siyang mag-Tagalog, Mr. Chair. Saang farm lumaki? Ang galing ha? Ayos ha? Junk shop. 10 hectares ha? Yan ba ang bagong junk shop ngayon dyan sa inyo? Walang kadumi-dumi. Ayan. Di ba ako, Mayor, let them stop immediately. As long as wala pa silang business permit, let them stop. Kung walang building permit, let them stop. Sorry po sa ginawa naming aksyon na yan, pero previous administration po naging pero ngayon po bukas din po mag-i-issue kami ng closure. Thank you, Mr. Sorry Chair. po. So, Kapitan, kailan nagsimula yung construction doon? Kaninong panahon? Sino mayor? Si Mayor ba? Mayor Gonzales? Or kay Mayor Tumang yung nagsimula? Mayor Tumang po. Kay Mayor Tumang nagsimula. Okay, so gaano kalaki yung junk shop mo? Bali, ano po yun eh. Mahigit 100,000 square meters po yung nasasakupan. Natanong na kanina yun, paano nadinig ko yung kanina? So 100, ha? 10 hectares. Almost 10 hectares po. 10,000. Junk shop lang yun? Ang galing ha? Ayos ha? Junk shop. 10 hectares ha? At tapos, sino may-ari nun? Mr. Alex Goong po. Ayun, kaya at least na, okay. At sabi mo, Mayor, hindi ka nakakapasok na? Noong una po, nakapasok po hanggang dun sa office na. Ngayon, when was the last time that you entered the premises? Yesterday po, nagkaroon ng joint ocular inspection sa provincial government at saka yung municipality po. Napasok na po. Napasok po namin yung mga luxury building. Junk shop yun ha? May mga luxury building po. At Ano naman po ng luxury buildings? parang 5-star hotel po. 5-star hotel? Kapitan, totoo ba yung sinasabi ni Mayor? Meron. May mga luxury building? Totoo ba yun? Yes or no? Yes or no? You're under oath ha? Nag-oath ka ba? Yes. Yes po. CFA. Ganda mong sagot. Ganda mong sagot. May mga luxury buildings sa tulad ng sinasabi ni Mayor. Pag sinagot mong hindi, si Mayor ang nagsisinungaling, siya ang pa-contempt namin. Kapag ikaw nagsinungaling, ikaw naman pa-contempt namin. So may mga luxury buildings ba doon? Wala po. Wala. So nagsisinungaling si Mayor. Talihan mo po, hindi na kung nasabi po ni Mayor namin na luxury. Ano po, residential, although hanggang 5th floor po kasi yung Nagkala ko junk shop yun. Oh.
So kanina junk shop, ngayon luxury, ano naman, parang fifth floor, ganyan. So ang junk shop mo, floor by floor. Ano mga dinadala mo sa junk shop mo? Ano po yung mga kalakal yung nakikita ko dinideliver po? So lahat ng floors na yun, doon mo nilalagay yung mga, ano, yung mga kalakal. Ano po, pero po doon sa building na residential niya, O, pero may building doon at doon mo nilalagay yung mga nakukuha mo kalakal. hindi po bali sa warehouse po. Bali nandito yung building tapos yung mga warehouse nasa loob din po ng compound. Pero may mga buildings na pinagawa si Mayor Tumang doon. Di ba? Yes sir, no? Yung may-ari po ng ano, siya po yung nagpagawa. Yung may-ari ng business doon, Mr. Alex Goong. If I may, Oh yes, Mr. Chair. Kapitan, si Mr. Goong ba ay Pilipino? Filipino-Chinese po. Filipino-Chinese, hindi Chinese-Chinese. Yun po ang alam ko, Your Honor. Marunong mag-Tagalog? Marunong po, Mr. Chair. Magaling mag-Tagalog? Medyo may konting pagkabalit. Pero nakakadiretso po siyang mag-Tagalog, Mr. Chair. Saang farm lumaki? Si Mr. Goong. Yeah, pero ito, let this be a warning to you, Kapitan. Hindi kami rito. Ginagawa lang natin light yung discussion natin kasi ayaw naman nating magkaroon ng tension. Pero ito, paalala lang sa'yo. Sa pagtatanong ng mga kasamahan dito, meron kaming video ipapakita sa'yo. Sabihin mo sa akin kung junk shop yan o hindi. Ha? Nasa yung video. Can you show that video? Paninindigan mo na junk shop ito. Nang negosyo ni Alex Goong ay isang junk shop. Yes, Your Honor. Nakikita ko po kasi mga dumarating na mga dinideliver na kalakal. Anong dinideliver na kalakal doon? Mga plastic bottle, cartons, mga... Nakikita mo ha? Ayan, tinan mo nga sa akin, sabihin mo nga sa akin kung ito ay junk shop. Walang kadumi-dumi. Ayan. Yan ba ang bagong junk shop ngayon dyan sa inyo? Mr. Chairman, I think this resource speaker is lying to his teeth. And in accordance to what we have seen, Mr. Chairman, Kapitan, ito nasa area mo to ha? Totoo to ha? Totoo to. So yung sinasabi mo, totoo to. So ngayon ikaw nagsisinungaling, sabi mo kanila junk shop. Pag junk shop kasi alam mo naman di ba tampakan, lahat, ganyan. So sabi mo walang ganito, tapos ngayon may makikita kaming ganitong presentation. Alam mo, nakakasakit ka ng damdamin. Kasi you're lying under oath. And we don't want this to be a practice of all those resource speakers that we are inviting. We have to set the rules on this committee for us to parrot the truth of the issues that we are investigating. Nagkakaroon ka ng interference Niloloko mo kami. So bibigyan ka pa namin ng another chance. No? I don't know ako, pwede ka pa namin bigyan another chance. Pero ewan ko si Chairman Acop at si Chairman Paduano, I think is nasa Zoom siya ngayon. So most likely you have to tell us the truth and nothing but the truth of why hindi mo pinapapasok sila mayor doon. You are hiding something. Ano bang meron talaga sa loob? You tell us para makaiwas ka na sa mga pagkakasala na naganap doon. Sabihin mo na sa committee to ang lahat ng iyong nalalaman. Anong meron sa loob? Para ngayon makaligtas ka pa. Otherwise, I'm telling you, may kalalagyan ka mamaya, Chairman. Tell us, please. Yes, Your Honor. Nakakapasok po ako doon. Ang nakikita ko po talaga is yung mga kalakal na dinideliver nila doon. Tapos, pag pumasok... Aside sa kalakal, ano ba nakikita mo doon? Sino mga pumapasok? May mga Chinese personalities mga pumapasok doon? Meron ba mga empleyado? Marami mga empleyado pumapasok? 10 hectares yan ha? Ang pinag-uusapan natin dito. Huwag mo kami pinagbubula dito ng mga kalakal lang pumapasok yan. Ano pa pumapasok doon sa area yun? 10 hectares. Maraming buildings. Magaganda. Di ba? Ano pa mga pumapasok ng mga empleyado doon? Ano po? Yung... May pogo doon. Wala po, Your Honor. Maraming empleyado pumapasok. Dati po, nung ongoing construction po, Your Honor, marami pong pumapasok mga Pilipino. And after that, ano pa? Nung nag-ooperate na? Ayun po, yung mga empleyado po na mga foreman, mga engineers po. Yung... Hindi nga, di ba? Gawa na siya Junk shop yan Kaya ba engineer dyan? Nung ongoing construction po. Naintindihan ko yung construction, di ba? Nagawa na yung building, nakita natin, ayos na So, barangay mo yan. Ano nakikita mo pumapasok pa dyan sa barangay, sa mga buildings na yan?
Yun po, Your Honor, yung mga kalakal lang po. Yung Alam mo, Mr. Chairman, this person is lying. Talagang he wants to hide something. Hindi pa rin kalakal ang pinapasok niya. Wala kang dumi. Wala kang nakita, lilinis nga eh. So meron kayo tinatago sa amin, Kapitan. Umamin ka na kung ano yung ginagawa doon para makatulong ka sa bayan. Huwag mong panihigan yung hindi Pilipino, ikaw naman. Napakaklaro eh. Hindi junk shop yan. Sa definition ng junk shop, ano ang junk shop sa'yo? yung mga kalakal po ng ano, yung mga scrap. Yan Yes. ba ganyang kalinis? Junk shop yan, Kapitan? Meron po kasi portion doon sa area, doon sa mga warehouse yun, or meron pong mga makina na ginigiling po yung ano, ginigiling nila yung mga plastic bottle. Alam mo, Kapitan, okay, sabihin na natin na meron siyang junk shop. Doon sa isang portion ng 10 hectares, meron siyang junk shop. Huwag mo nang i-discuss sa amin yan. Okay na yan. Yung ibang mga buildings na ginawa doon, anong ginagawa sa mga buildings na yon? Bali, ano po, yung ibang yung sa warehouse, doon po nilalagay yung mga dinideliver nila, mga cartons, mga... Kalakal, huwag na nga natin pag-usapan yung mga scrap. Yung mga nakukuha mga scrap nasa isang portion na sinasabi mong warehouse. Doon sa mga buildings na pakinakita, ano ang ginagawa sa mga building yan? Ikaw ang kapitan doon, dapat alam mo yun. Ano? Yan, yung mga building na yan, anong ginagawa dyan? Yun po yung building na nakikita po natin. Nandyan po yung opisina nila ngayon. Ganyang kalaki ng opisina ng junk shop. 5 stories, junk shop. Huwag mo ako pinagloloko, kapitan, ha? Ano totoo? Anong ginagawa niyo dyan? Alam mo yan, kapatang ka, dapat alam mo anong ginagawa sa loob ng yan. Pakukulong ka namin dito, maniwala ka. Isa pa, ano talaga ang ginagawa ng mga tao dyan, yung mga pumapasok? Ang alam ko... Ang alam ko, dapat alam mo dahil ikaw ang kapitan. Negosyo na dyan. Anong negosyo meron dyan? Aside from junk shop, 10 hectares, 1 hektarya para sa junk shop, 9 hectares, anong ginagawa ng mga tao dyan? Bali, ano po, Your Honor, yung sa baba po kasi, ang alam ko, mga office ng secretary din yung sa taas po. Mr. Chairman, nagsisinungaling yung taong to. Residential po ng ano, residential O, po residential. ni Mr. Alex Go. Residential. Opo. Isang building, residential ni Alex. Sa pag-inspection po namin kahapon, kasama ko sila mayor po, tsaka yung sa PD, yung PD. Okay, po kapitan, yung isang residential, okay? Sabihin na natin, isang residential doon, 1 hektarya para kila Alex. Yung 8 hektarya na meron pang mga ibang mga klaseng buildings, anong ginagawa doon? Anong meron doon? Magsabi ka na ng totoo. Yun Chairman, para makaligtas ka sa problemang to, sasabihin namin sa iyo, makakasama ka dito. Anong meron doon sa 8 hektarya? 2 hektarya na binigay natin sa 1 hektarya ng junk shop. 1 hektarya sa bahay ni Alex. Yung 8 hektarya, anong meron? Anong meron? Mga warehouse po yan, Your Honor. Warehouse po ni Mr. Goong. Mayor, ilan ang buildings na nandun? Yes. Yung Mr. Chair, yung pong isang building na 5-story residential po yun. Okay. Ito pong nakikita natin sa big screen, yan po ay opisina yung nasa baba at may mga Kwarto-kwarto. meron pong mga Napasok mo na ba to, Mayor? kahapon po yung ground floor, second Nakita floor, niyo yung mga loob? 6th floor yan po. Anong meron po sa 6th floor? Under construction pa po yung nasa 3rd and 4th and 6th, may mga hindi pa. Ilan buildings po ang ginagawa doon? Yung sa nasa taas, nandito po yung municipal engineer ko, pero kung tapos dyan, 1, 2, 3, yung kasi yung isa po, sabi ko sa municipal engineer na kailangan na sulatan mo sila para i-condemn yung isang building dahil tumagilid po. Baka may madisgrasya tayong maputukan dyan, kaya huwag ka nang magpatumpik-tumpik, kailangan na sulatan. Pero have you visited all the being constructed ng mga buildings doon? Lahat ba nabisita nyo na? Meron na po bang mga tapos? Ilan po bang buildings lahat ang pinag-uusapan Ito natin? po mga i-rise na to ba, nasa 6 and 7, 5, 1, 2, 3, tatlo po. At saka isang isang mini parang convention na may basketball. Merong mini convention sa isang building. So, Opo, okay, yung Mayor, nasa- sandali. Para maliwanag tayo. So, in other words, may mga 7 mga buildings na nandun. More or less, ilan? More or less po. Ito po municipal engineer ang may alam dito dahil may mga kinoconstruct po doon sa pinakaharap. Pakisagot municipal engineer. Sige, municipal engineer, ilan ang mga nakita niyo mga buildings po na ginagawa doon sa area? Good afternoon po, Your Honor. Ang TriStar Soto po.
Tama po si Mayor, nasa 6 to 7 buildings po yung malalaking plus, mga... plus po yung mga warehouses po sa likod na sinasabi. So yun sinasabi niya mga warehouses. So saan doon ang junk shop? Meron junk shop? Sa likod po, Your Honor. So meron talagang junk shop siya? Meron naman. Gaano kalaki yung junk shop? Warehouses po yun, nasa mga 15 plus po na warehouses po. Isa sa mga warehouse, ginamit nila sa junk shop? More than one po, Your Honor, yung ginagamit nila sa warehouse. So 7 mga buildings ang ginagawa doon, lahat ba yun tapos na? Hindi pa po, Your Honor. Under construction pa po yun. Pero ano yung sinasabi ni na nakatira doon si Alex? Kapitan, sino yung nakatira doon sa sinasabi mo sa isang building? Sila Mr. Alex Goong po, Your Honor. Mr. Chairman. At saka yung mga anak niya po. So andun pa rin sila hanggang ngayon? We've invited Mr. Alex Goong. Is that a motion? Yes, I think we have to invite the Mr. Alex Goong to shed light. Okay, there's a motion to invite Mr. Alex Goong, the owner of Infinity 8 Junk Shop. Yes, in the junk shop. next scheduled committee hearing. Comsec, please take note. And the motion is carried. Mr. Chairman, meron lang ako tanong kay Mayor. So, chinek niyo yung kanilang mga business permit, clearance, lahat. So, kasi sinasabi niyo kanina, wala. Wala po, wala. Walang in-apply na... Application lang po yung nakapasok sa munisipyo. Hindi, pero doon sa nakita yung barangay certificate. Kasi pag yung nag-a-apply yan ng... Mr. Chair, ang sabi po kasi, hindi pa sila nag-ooperate. Hindi, sa construction permit. Wala po. Nandito po yung municipal engineer. Lagi ko pong tinatanong yan kung okay na yung construction okay. permits nila. Kapitan, nag-apply ka ba ng... nag-apply siya yan yung may-ari, si Alex. Nag-apply ba siya ng permit, clearance? Binigyan mo ng clearance for construction? Meron po, Your Honor. Sigurado ka, nagbigay ka ng clearance, ha? Clearance for nung una po yung sa fencing. Oo. Sa Fencing. O yung sa building, sa bakod po. yung sa pagpapatayo ng building, clearance, sa construction permit, wala kayong issue. Kumukuha kayo ng barangay clearance para doon sa mga itatayo nilang mga building Binigyan mo ba sila ng barangay clearance? Sa fencing mo lang sila binigyan. Yes, Your Honor. So in other words, Mr. Chairman, illegal na yung construction na ginagawa nila. So basically, ang sinasabi ni Mayor is true na dapat ipadlock nyo na yan at huwag nyo na ipatuloy ang pagpapagawa niya. Dahil kung wala silang permit, construction permit and everything, di ba? Even may barangay clearance at wala kayong permit na binigay for construction, pwede nyo siyang ipatigil right away. Di ba? Have you done that? Yun po ang next step namin, Mr. Chair. Siguro po within this week tama. Within this week po kailangan na may padlock. Oh, you get the assistance of the PNP as well para mapa-stop po yung construction niyan unless they were able to secure yung lahat ng mga requirements on the construction of those buildings. And what's the purpose? What's the purpose? Kasi yung warehouse ba wala rin? Yung pagtatayo nila ng mga warehouse? And even kung nag-cooperate na sila ng kanilang junk shop, meron ba silang clearance coming from the sa NBI nila, sa Office of the Environmental sa Menro, meron ba sila? O wala? So illegal yung pagpapasok ng mga doon ng mga kalakal, hindi pwede yun. And even the warehouse, wala ring wala ring clearance, wala ring permits. Okay, sige, municipal engineer. Yung mga warehouses po, meron pong mga building permit. Lahat? Occupants. Yung building lang ang wala? Yung pong building permit, meron po yung iba, kaso hindi po nasunod yung plan. Kaya sinunatan namin ni Mayor yung sinabi niya. Yung mga plan po, yung variation lang yun sa plan. You ask for the variation. Oo. Anyway, doon sa 7 building na sinasabi nila, ilan doon ang wala? Lahat? Hindi naman lahat, ilan? Mga 3 po yung nakapag-secure po ng building permit. Yung iba po, hindi po secure. Okay. Yun lang po na, Mr. Chairman. Tingin ko, Mr. Chair. hindi ko alam kung nalilito tong si Kapitan or talaga nagsisinungaling. Pero basically, we need to really invite Yes, the owner. yes, I agree with you, Congressman Fernandez. Thank you. Congressman Flores. Thank you, Mr. Chair. Engineer, so you said that there were 7 buildings, correct? 6 to 7 buildings. Ang status ng mga buildings na to, completed na lahat, hindi pa? For construction po yung iba, Your Honor. Yung iba Ilan po, ang for construction, ilan ang completed? Yung last time po namin nakapunta ni Mayor kahapon, alos 2 po yung finish na, yung iba. 2 yung completed na. Opo. At yung iba, about 4 to Yes po, Your Honor. 3 are hindi pa. Opo. Yeah? So, example, building number 1 is yung residence.
Opo, Your Honor. Example, let's just name it as building number 1. Ilang stories yun? May Yung building number 1 na sinasabi 5 ko, po. na residence. Ha? 5 po. 5 stories. Story. Residence lang, ha? Opo. Yung building number 2, yung nakikita natin ngayon. Opo. Ilang stories yan? Nasa 7 story po. 7 stories. When you went inside, did you go inside yesterday? Yes po, Your Honor. Was it filled with employees or operating na ba? Wala Hindi pa? pa po, Your Honor. Hindi pa. Okay, so building number 3. Ano? 5. 5 stories din. Building number 4, Yun pong recreational. recreational. Yeah. O, building number 5, Yung pong 3 building po or 2 building under construction. Ilang stories din? Bago pa lang po. Mga, Ilang? Mga 2 story lang po. 2 stories. Now, sasabi mong 6 or 7 buildings na yan. Sabi mo 3 lang yung may building permits, correct? Yes po, Your Honor. 3 lang may building permits. Yung the others walang building permits. Now, Mayor, can you not order them to stop immediately since they do not have a building permit? Is it not within your powers to Nag-issue stop? po kami ng 2 letter na sa kanila. Anong letter? Wala, ilang stories yan? Papayagan nyo bang mag-continue yan? Actually Walang po, building permit? Tapos na po yung high-rise building nila. Eh kaya nga, yung iba na ongoing ngayon, sabi niya walang building permits eh. Actually po, may instruction ako sa municipal engineer. Pero yun po, pinadala. Anong pero? Cease and desist Hindi, na. hindi po. Pinadala namin ng mga letter. Anong letter yun? A notice of illegal construction. Notice of Illegal. and giving them what? Yung isa po, parang nire-require po namin silang structural stability po na building. And then, Kasi I'm so surprised, Mayor. These are not just small buildings. It's a 5-story building. It's a 7-story building that goes on in your municipality na wala pala mga building permits yung iba, di ba? And in fact, walang business permit na that you know of, application lang. How could it get that far? Yan ang question ko eh. Similar with what's happening in other government agencies ngayon, di ba? Nakakuha ng passport, nakakuha ng birth certificate. How could it get that far na hindi nalalaman ng mga officers who are in the area? Yan ang question ko eh. It's mind-boggling eh. Paano nakakalusot yan? Or how did it get to that point? Di ba, mabulaga na naman tayo, pogo pala yan, or something like that, di ba? So it's, di ba, kung ako, Mayor, let them stop immediately. As long as wala pa silang business permit, let them stop. Kung walang building permit, let them stop. Sorry po sa ginawa naming aksyon na yan, pero previous administration po naging pero ngayon po bukas din po mag-i-issue kami ng pros. Sorry po. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.